Sino sabi sa'yo pakialaman may gamit ko? Hi guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Sinubukan nga ni Doc Carlos na sabihin ang sekreto niya dito nga kay RJ, subalit hindi niya magawa. Nagtanong nga si RJ tungkol kay Moira, subalit iginit niya na hindi niya ito lubusang kilala. Nakilala lang umano niya si Moira nang dahil magkaibigan sila. At sinabi na nga niya ito kay Doc Lyndon. Kaya naman nagtaka si Doc Lyndon. Sinabi ni Doc Lyndon na kung paano nangyaring nagkaanak sila, gayong hindi naman pala sila close. Ito na nga ay binanggit ni Doc Carlos na pareho o mano sila nakainom ng mga sandaling yon, kaya nangyari ang aksidente. Kung gusto na sana niya itong sabihin nga kay Doc RJ, subalit natatakot siya kung anong maging resulta ng kanyang gagawin. Kung paano ito tatanggapin ni Lynette sa oras na magkaalaman na nga. Samantala, takot na takot itong si Lynette na balikan nga sila nitong si Moira. Kaya naman naisip nga niya na kumuha sana ng security guard para sa kanilang mag-ina. Subalit giit nga ni Annalyn ay hindi na kailangan, sapagkat ipinangako ni RJ na mula ngayon ay hindi na magugulo ang kanyang mag-ina ni Moira. Balit, matinding hirap nga ang dinalas ni Moira sa kalye. Hindi pa rin ito magtitino, bagkus lalo itong nagiging demonyeta sa kanyang labis na paghihirap. At natitiyak kong gaganti ito sa kanilang mag-ina. Naikwento nga ni Diyosa ang nangyari kay Moira dito na nahulog ito sa kanal. Dahil nga nakaramdam siya ng pagkagutom. Naging desperada siya na makakain at walang-wala siyang pera, kaya naman naisipan niya na nakawin ang wallet nga ni Chang Susan. Subalit pagkamalas-malas naman niya sapagkat ang pera na kinuha niya ay wala palang laman, giit ni Chang Susan. Kaya naman, imbis nga natulungan nila si Moira dahil nakita nilang nahulog ito sa kanal, ay hinayaan lamang nila ito at iniwanan dahil deserve umano to ni Moira sa kanyang ginawa. At kulang pa nga daw yun, nakabayaran sa lahat ng mga pasakit at pahirap na dinanas nila dito nga kay Moira. Gustong-gustong pa nga ni Chang Susan na tadyakan itong si ano. Para namang nakurot ang puso ni Lynette dahil sa sinabi ni Chang Susan. Sinabi niya dito na naghihirap na nga daw si Moira. Gusto pa ni Chang Susan na tadyakan para hindi na makatayo at tuluyan na ngang malugmok. Hindi pa rin niya makalimutan na unang-una may kasalanan pa rin daw siya dito nga kay Moira kung bakit naging ganun ang kanyang sitwasyon. Dahil umano sa ginawa nga ni RJ na niloko nga siya, kaya ganun ang sakit sa dibdib na kanyang nararamdaman. Di mawala para itong isang kutsilyo na nakatirik pa rin sa kanyang puso na siyang dahilan kung bakit ganun na lang ang galit ni Moira dito nga sa mag-inang si Lynette at Annalyn. Samantala, umuwi na nga ito si Zoe sa kanilang bahay. Subalit ikakagulat niya ang kanyang makita sapagkat nandoon nga din si Annalyn sa kanyang bahay. At nairita siya na makita na nakasuot ng pajama at pajama pa niya ang ginamit nito. Galit na galit siya dito dahil talagang tuluyang mawasak ang pamilya niya pagkat si Annalyn ay pilit na sinisiksik ang sarili sa bahay ng ama. Kahit alam ni Annalyn ang kahinatnan niya. Sinabihan ni Zoe si Annalyn na hubarin ang damit at umuwi na lang sa kanilang bahay. Hindi siya papayag na maging masaya si Annalyn. Samantalang ang kanyang mami ay nagdusa. Kaya naman sisirain ni Zoe ang espesyal na gabi ni Annalyn kasama ang kanyang ama. Balit nga pipigilan nga siya ni RJ. Sinabi niyang hindi nga pwedeng saktan nito si Annalyn sapagkat anak din siya ni RJ at may karapatan siya sa bahay ng ama.